Bago magkaroon ng isang proyekto ng pagmimina sa isang lupaing sakop ng mga katutubo o indigenous peoples, kinikailangang lubos na naiintindihan ang mga mahahalagang konsepto tulad ng ancestral domain, indigenous peoples o IP, at indigenous peoples organizations o IPO. Ano nga ba ang ancestral domain? Sino-sino ang mga IP? Paano naiiba mga IP sa ibang Pilipino? Nagkakaiba ang mga IP sa pangkaraniwang Pilipino dahil ang mga IP ay mayroong lupaing ninuno o ancestral domain. Ang mga katutubo o IP sa Pilipinas ay mga mamamayang lumabas sa kolonisasyon at napanatili ang tradisyonal na kultura at pamumuhay. Naiba ito sa ating mga kapwa Pilipino dahil sila ay may sariling kultura, lengguwahe, pananamit at tradisyon. Higit pa dito, sila ang kinikilalang nagmamay-ari ng mga ancestral domain bago pa man dumating ang mga kolonyalista. Ang pagkilala na ito ay ipinagtibay din ng Indigenous Peoples' Rights Act o IPRA. Ayon sa IPRA Law, ang mga katutubo ang nagmamay-ari na sakop sa lahat ng likas na yaman ng kanilang ancestral domain tulad ng lupa, tubig, pagkain at yamang mineral. Ang ancestral domain ay ang tinaguriang teritoryo at pagmamay-ari ng mga katutubo o IP kung saan nakapaloob ang mga lupain, teritoryo at likas yaman. Ito ay parte ng isang lalawigan kung saan ang mga katutubo ay pinaniniwalaang may sagradong relasyon sa aspektong spiritual at kultural ng matagal na panahon. Namuhay ang mga IP na may kinikilalang pinuno, sariling tradisyon, kinaugaliang batas, sistema sa pamumuno at panuntunan sa paggawa ng desisyon na tinawag na Indigenous Political Structure o IPS. Madalas, nagkakaroon ng diskusyon sa kaibahan ng IPS at IPO. Ano nga ba ang kaibahan ng mga ito? Ano-anong kapangyarihan ang mayroon sila? Ang IPS ang may saklaw at gumagabay sa pagbubuo ng Indigenous Peoples Organization o IPO na siyang namamahala sa implementasyon ng Community Royalty Development Plan o CRDP. Ang CRDP ay kolektibong binubuo ng komunidad. Ang IPO din ang pangkabuuang namamahala sa mga royalty mula sa mga proyekto sa kanilang teritoryo. Tungkulin ng IPO na ipatupad ang mga planong nakapaloob sa CRDP, habang ang mga may-ari ng ancestral domain ang magpaplano sa mga natipid na pondo ng CRDP. Ano ang mga karapatan ng mga may-ari ng ancestral domain? Ang mga may-ari ng mga ancestral domain ay mga nagmana pa ng mga lupain mula sa kanilang mga ninuno bago pa man dumating ang mga kolonyalista, tulad ng Kastila. Lahat ng may-ari ng mga ancestral domain ay may karapatan sa free, prior, and informed consent o FPIC. Sila ay may karapatan din na makakuha ng benepisyo at royalties mula sa iba't ibang proyekto tulad ng pagmimina. Ang mga katutubo din ang mamamahala sa makukuhang yaman sa kanilang teritoryo at royalty sa mga proyekto. Dahil dito, mahalaga sa mga katutubo ang konsepto ng lupang kanilang ginagalawan. Ang kanilang paniniwala, tradisyon at kultura ay nakaugat sa lupang kanilang niyakap ng matagal na panahon. Ang mga interesadong pumasok sa lupaing ninuno ay dapat may respeto sa mga karapatan ng mga katutubo.